Basta Salamat naman. sa pag-imbita. Naku, walang ano man. Ah. Kamusta ang biyahe? Papunta Ayun, dito. okay naman, hindi siya matraffic. Hindi naman kami na traffic. Saan po ba kayo galing? Marikina. Magkakaano pala Marikina. kayo? Magkalugar. Oo. Marikenyo. Oo. Oo, mga Marikenya. Kasama niya si Mami na nandito ngayon sa studio. Hello, Mami. Oh, mukhang excited si Mami na mapanood yung naka-live dito sa Energy FM. But Ako naman anyways, kinakabahan. huwag kang kabahan. Normal lang yan. Ganyan din kami nung una. Puro mali nga eh. Pero tawag nito, ikaw ay taga Marikina. So yung catering services, mga pangga, para may tayo, recap, background muna natin. Isang factory worker na ngayon ay isa namang business na ng catering services. Boss na. Si Kara. Kamusta naman ang catering services mo? Okay naman po. Lalo na nitong last December, syempre yung mga catering services malakas lalo na pag bare months. Kaya, yun. Gano'ng katagal na ba yung catering services mo? 13 years. Tagal na. Anniversary Ang namin tagal sa na. March. Tagal na. Oh. Pero si Ma'am Rochelle, boss na lang. Boss na lang tawagin natin, boss. Bossing. Huwag na po, Miss Cara. Rochelle na lang po. Rochelle, Ate Rochelle na Ayan, lang. Parang ayan. close Yan, kami. Ate Rochelle. Na nakapag-chikahan kami kahit paano. Mm. Kasi di ba nung birthday mo, yung catering service Yes. nila ang kinuha natin. Oo. At pinrank ako, di ba? Sila yun. At ikaw rin may kagagawa nun. Ako ba? Hindi ko Oo. na maalala. Ikaw kaya yun. Basta yun yung nagkaroon ng prank. So, ayun, natikman na natin ang kanilang mga pagkain. Oo. Ano bang ang mabenta sa mga putahe kung tawagin yan? Sa Ng mga menu. clients mo o madalas? Yung signature menu namin, recipe, chicken tienes, tsaka beef kieme. Pero kilala Beef din kieme? Keme? Okay yun ah. Ano po yung beef Oo, ano keme? Ano siya, para siyang roast beef na merong white sauce. Parang ngayon ko lang papatikin ko sa narinig. inyo yun. Baka sila lang meron. Kayo lang nag-name nung gano'n? Oh, yes. May mga sarili silang pangalan. Sariling name, sariling recipe, sariling menu ng DM Catering. Bukod sa beef, ano pa? Chicken chenes. Chicken Chenes. chenes. Chenes! Parang gano'n. Alam mo, madali kasi matandaan pag may mga ganyan eh. So, mautak si Ma'am Rochelle. Naglagay siya ng mga Oo. gano'n. Very catchy. Oo, sa mga kliyente. Mm-mm. Pero rin, favorite din ng mga client namin yung aming pork kare-kare. Hindi mo na pinalitan ng ibang name. Okay, yun na talaga, no? As is. Well, sige, Kara. Ayan. Eto na. Oo nga, i-share ni Ma'am Rochelle ang kanyang believable stories. Oo. So, 13 years is not di ba? Is not a joke para sa isang negosyo na sobrang tagal na. Kumbaga mahirap siyang i-achieve. Ano po yung secret nyo para kung bakit tumagal siya ng ganun? Sa tingin nyo po. Hindi ko alam kung secret ba. Kasi, Hindi na secret oo, ngayon. kasi Labas na, ito na. Share na lang Oo, natin. share na lang. unang-una sa lahat, yung mga plans natin, ano mo natin kay Lord, idudulog muna natin sa Kanya. Yun po siguro, prayer. And, kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi ka magiging successful. Yun. Kailangan talaga gustong-gusto mo. Ayun, yung kahit na ano pang dumating na trials, na test, pero kung porsigido ka, yung determinado kang gawin yung negosyo, siguro magagawa mo siya. Yun. Ano po yung nag-push sa inyo para ito yung gawing business? Nagsimula po kasi yan nung OFW ako. Naging factory worker po kasi ako sa Taiwan for 6 years. And then, pero bago po yun, Miss Cara, meron po kasi namulat po kasi kami sa pagkakarinderya ng mother namin. Nag-business ang mother ko ng karinderya. Tapos yung father ko naman, tubero. Tapos kaming mga anak na babae, tumutulong kami sa karinderya nung mga pa kami, dalaginding. Nung mga Sino ba kayo magkakapatid? high school. 5 kami, ako panganay. Ang pangalawa namin, babae. Isa lang ang kapatid ko lalaki. Mhm. Yung bunso namin babae.
Okay. So bilang panganay, talagang alam mo naman pag panganay, ikaw talaga yung unang Oh, aasahan. hindi, breadwinner. Di ba? Kung Oo, tawagin, breadwinner tas breadwinner. panganay. Ano pa lang ako, bukod sa nung may karinderya kami, tumutulong kami. Pero nagkaroon kasi ng problema nung time na yon sa work ng father ko. Kaya na-push din ako mag-work at the age of 16. Mm. Ang bata niyo pa pala Bata. nag-start. Oo, nag-work ako sa food chain. Munti ko na mabanggit. Okay lang Sa naman dito. Wala namang food masama chain, daw. nag-work ako. Tapos, naging secretary. Tapos, working student ako noon. Tapos, nung nakagraduate ako, nag-work ako sa corporate. Nakadalawang corporate ako. And then, yung pinakahuling corporate, doon ko na naisipan, kasi maliit lang yung sweldo eh. Mm-mm. Syempre, para makaipon, tsaka makatulong sa mga kapatid. Kasi yung mga kapatid ko, maliliit pa sila. Oo. Ano sila, yung may elementary, may high school. So, as panganay, gusto ko makatulong kay mother. Kasi, okay naman na ako naka-graduate na ako. Gusto ko makatapos din ng pag-aaral yung mga kapatid ko. So ibig sabihin po ba nito, tumulong ka sa pagpapaaral? Or ikaw mismo yung nagpaaral? Nung kasi before noon, nasa corporate ako, tumutulong naman na talaga ako. Pero, mas malaking tulong nung nag-abroad ako. Mas malaking nagawa ng pag-abroad ko. Nag-factory worker ako sa Taiwan. 6 years siya sa Oo. Taiwan. 6 Hindi ganun kadali ang 6 na Oo. taon. At So, ang Hindi, mapalayo ano, sa oo. pamilya. Oo. Di ba Hindi po? nga madali. Kasi, ako kasi makananay ako. Mm. Kahit na, kasi yung buhay namin, lang kami, yung mahirap kami pero masaya kami. Oh. Yung family namin. Very, very close kami sa isa't isa. So, kami. Ewan ko, kami magkakapatid, nung maliliit pa kami, meron kaming division of labor. Mm-mm. Pag umaalis yung mga magulang namin, may kanya-kanya kaming task. May toka-toka sa Oo, magkakapatid. may toka kami. Mm. Ayun, ako nagli-lead sa kanila. Halimbawa, ikaw, assign ka dito, assign ka dito. So, siguro doon na rin na-develop yung namin, yung parang teamwork, ganyan. Tapos, nung nasa nasa corporate ako, parang iniisip ko yung mga kapatid ko kasi meron silang mga gustong course na kunin Mm. na hindi kaya. Anong budget niya? Oo. Kaya yung parang budget. nag-isip ka na lang na mag-abroad na ako. Mm. Oo, yung nag-isip ako. Tapos, marami akong dreams. Yun yung nagdala sa akin sa abroad. Yung mga Ano po isa pangarap. sa mga dreams na yon? Yun nga yung sa catering services. So noon pa lang, gusto niya iniisip talaga. na pala Oo. niya. Kasi may pag pumupunta kami yung mga inspirasyon ko pa lang noon, province ha. Mm. Sa province, pag pumupunta kami, tapos may mga event, may mga occasion, nakikita ko, sabi ko, pwede ko kayang maging business yung ganun. Kasi gusto ko food business eh. It's either restaurant or catering services. So, iyon, dream ko na, naging inspirasyon ko rin. Basta, kasi Miss Cara, yung bahay namin, barong-barong lang. Lang yung bahay namin eh, parang alam mo yung lawanit? Mm-mm. Yung pinto namin lawanit. Sa Marikina kasi gano'n ang... Oo. Si mga Jim po ninuno kasi pinanganak yung Tapos, Hindi, ganun talaga sa amin. Ganun talagang bahay talagang una. Ganun. mababa lang yung sahig namin. Tapos, pagka nakakahiya nga mo papasok ng syempre mga Mga dalaga bisita. kami, mga manliligaw, ganyan, nakakahiya kasi yung feeling ko lang, hindi, pero cute yung bahay namin, kasi si mother, nung maliit pa lang kami, kahit na mahirap lang kami, gusto niya magmukha kaming presentable. Nagtitinda nga kami ng ng mga banana cue, turon, papare-pareho kami ng damit, yung mga pinagtabasan kasi si nanay mananahi din. Maraming racket si mother. Ang dami Dami. palang pinagdaanan Oo. din, no? Nagtinda pa Mana kayo. talaga. Nagmana ka. Nagmananahe, nag-areglo, nagkarinderya. So, marami siyang, may mga Avon pa, may mga ganun pa. Yung mga, Yung areglo, baka sa hindi nakakaalam. Ay, yung, oo. sa Sa mga Marikina. ang Ano tawag yung ng areglo? areglo, yun yung nag-aano ng mga sapatos, nagtatali ng mga swelas, Yung mga, di ba dati uso yung topsider? yan. Mm-mm. Kami yung nagbubuhol nung nasa ibabaw. Mga sintas. Okay. Yun. Yun, binabayaran kami piso isa. Noong time na yun. Talaga? Oo. Pambaon na, tsaka pang bili ng books. Tapos pagka
may mga babayaran sa schools, yun ang pinagkukunan namin bukod doon sa karinderya ni mother. So, nung time po na syempre sabi nyo nga, lawanit yung pinto Oo. sa may bahay ninyo. May butas pa yun, Miss Cara. Naisip nyo no na someday, mapapalitan din tong bahay na to. Yun yung nagtulak sa akin. Oh. Kaya ako nag-abroad. Ah. Yun ang palakas ng loob niya para Oo. syempre, eto na, para matupad na rin yung pangarap mo, talaga mag-abroad. So, Sabi nga nila malakas daw yung loob ko. Kasi, Sige po, okay lang yan. ayun. Kasi nung nag-abroad kami, wala naman akong kilala eh. Mag-isa lang ako. So, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Tapos, nung nandun na sa abroad, nagkasakit pa ako. Agad. Tsaka, Siguro homesick. Opo. normal. kasi Sa mga- nabanggit nyo nga po na yung teamwork nyo as a family at malapit ka sa mami mo. Mm-mm. So, how was it po, Close. lalo na ng mga unang araw nyo sa abroad? nung una, syempre, magastos kasi tawag ako ng tawag. Na-miss nyo agad Oo. eh. Tawag ako ng Mm-mm. tawag, tinatanong ko kasi, Nay, nagkaroon ako ng rashes, yung mga gano'n, nagkaroon ako, Nanibago ka. anak, guminom ka ng ganito, umano ka. Parang online, doktor. Oo. Pero tawag pa lang yun, di pa uso yung mga internet nun. Ayan na, nagkakabukuhan na. Pero at least nakakausap mo pa rin yung Ah. mami mo. So, nabanggit nyo po na nagkasakit kayo no nasa abroad kayo. Paano nyo po Oo. hinandle yun kung mag-isa lang po kayo dun? Ang mga Pilipino, pagdating sa ibang bansa, nagtutulungan. Oh. Meron ako naging friend. Hanggang ngayon, best friend ko nasa US na siya. Mhm. Si Heidi, naging ko siya, best friend ko sa Taiwan. Tinulungan niya ako, binibilhan niya ako ng gamot, inaanuhan niya ako ng mga fruits, hanggang sa naging close kami. Tapos, syempre, hinahanap-hanap mo yung alaga ng nanay. So, Mm-mm. iyak ako ng iyak. Sabi niya, friend, huwag kang iyak ng iyak kasi lalo kang hindi gagaling niya. Doon, yung mga moment na gano'n, doon ka magiging matatag. Oo. Kumbaga, kahit paano may sandalan kayo Sandalan. sa pamamagitan ng kaibigan. Oo. Tsaka kailangan tulungan mo yung sarili mo. Kasi walang ibang tutulong sa sarili mo, kundi sarili mo lang din. Ah. So ngayon, kamusta nung naging trabaho mo doon? Mm-mm. Nako, yung unang company ko, okay naman. Okay yun. Yung salary, okay naman siya. Yung pangalawang company ko, doon talaga ako nagkaroon ng struggle. Kasi doon sa department na napasukan ko, 10 kami doon, DJ. Ang 10 Pinay, pero naaabuso kami doon. Abuso? Oo. Mhm. Okay. Yung, 'di ba, may mga station yan. Station ng mga purong Pinoy. Mm-mm. Yung conveyor ng mga station ng mga Chinese, mababagal. Sa amin, sobrang bilis. So, ang ibig sabihin nun, pag mabilis din yung kilos mo. So, ilang oras pa lang pagod ka na. Tapos, ang treatment sa amin, talagang sinisigawan kami. Talagang nade-degrade yung mga ibang Pinay. Yung mga Pinay na kasama ko, yung iba doon, physical therapist, engineer, parang tuwing break time, bago pa lang kami noon, tuwing break time, nando kami sa pantry, nagiiyakan kami. Tapos yung syempre pagka yung conveyor, sobrang ang sakit na katawan mo after, tas yung tipong tutulak-tulak ka, hihila-hilahin yung damit mo. Syempre parang yun, 'di ba? Parang pero iyon, hindi ko siya ininda. Hindi ko siya sabi ko, okay lang yan. Sabi ko gano'n. Sa isip-sip ko, kasi pinapakita, nagsusupport kami sa isa't isa. Mm-mm. Kaya natin to, ganyan. Palakasan ng Oo, loob. palakasan Kaya kami. natin to. oo. Nag-encourage kami sa isa't isa. Pero kahit gano'n, yung ibang mga Pinay, hindi na rin nila kinaya. Paano hindi kinaya? Umuwi na sila na amoy- Pilipinas. Shout out Sumuko pala na, sa mga kumbaga. kaibigan ko, sana nanonood sila ngayon. Yung mga kasamahan ko sa Taiwan. Since sa sabi niyo factory. po naka-experience kayo ng verbal abuse, no? Yes, verbal, physical din. Physical, like what po? Tinutulak kami. Halimbawa, nag-aayos ka ng karton, na-experience ko talaga sa sarili ko, nag-aayos ka ng karton, yung paglalagyan ng mga motherboard. Tutulak ka. Siyempre, masusubsob ka dun sa Tutulak para bilisan. Oh.
Hindi, Or- tutulak ka lang. Gusto lang nila itulak Trip ka. lang nila. bibigyan ka, Oo, ano ka. may Chinese na mga Pero meron din naman na mababait. May mababait din naman. Pero yun, tutulak ka. Tapos minsan, pagseselosan ka sa boyfriend nila, hindi mo naman, wala ka namang ginagawa. So, napagsilosa na po kayo. Oo, hindi ka naman nagpapakita ng motibo, di ba? Ah. Hindi naman mapakakila. Ay, may tsura naman si ano Andun talaga. andun ka sa Taiwan para mag-work. Mm-mm. Di ba? Para yung matupad yung mga dreams mo sa buhay. Yung 9 na yun, si uwian ako natira. Ang sabi ng makasama ko, ba't hindi ka pa umuwi? Mm-mm. Kasi hindi pa nakaka-graduate yung kapatid kong lalaki. Oh. Okay, so talaga nag-stay ka para syempre Tiisin. tiisin ang lahat ng ano. Kasi hindi biro yung tuition fee niya. Sa sa FEU. Nursing siya. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng kapatid na nurse. Oh. Ano po yung worst experience nyo doon? Sa Na Taiwan? abuse na sinasabi ninyo? Yun nga, yung Yung hindi nyo kinaya? itulak ka, tapos hihilahin ka, Yun ang pinakamatinding ginawa mumurahin sa'yo. ka. Tapos yung mga, kapag ka ikaw napagtripan nung pinaka-line leader, lahat, yung mahirap na trabaho ibibigay sa'yo. Tapos, Pag-iinit. pero yung mapag-overtimein ka sa isang building na ikaw lang mag-isa dun. Naranasan nyo po yun? Oo, doon lahat na nakabisado ko lahat ng mga praise song. Mga worship song, doon ko nakabisado lahat. Kasi lalagyan ang kapal ng ipapagawa sa iyo kasi walang may gusto di ikaw ang hindi ka naman makatanggi, di ba? Pero may bayad naman yun, kaya lang yung mag-overtime ka, kinaanuhan, parang iidlip ka lang, gigising ka na naman, work na naman, tapos pagod ka na naman. Yun ang hindi ko makakalimutan. Yung parang araw-araw yung pagod, ganun. Pero hindi naman nasayang lahat yun. Hindi yun nasayang lahat. Kasi Sulit naman lahat. nakapagpagawa kami ng bahay. Tsaka kung hindi rin sa teamwork namin ni Mother, hindi magagawa yung bahay. Kasi, di ba may ganun, pag nag-abroad, nagpapadala ng pera, tas hindi naman pala alam, akala niya naggagawa ni bahay niya, pero pagdating niya, Wala pala. wala pala. Mm-mm. CR lang pala yung nagawa. Mm. May ganun Mm-mm. Kaya, nagpapasalamat ako sa Lord dahil yung mga naiwan ko sa Pilipinas, marurunong sila. Mapagkakatiwalaan Oo. talaga. Tsaka, yung mga kapatid kong talagang nag-aral mabuti. Nakapagtapos. Nakatapos, yes. Kaya naging worth it lahat ng Worth it pagod. lahat. Pero may moment po ba nung na-experience nyo po yung mga pangit na pangyayari? Nasabi nyo po ba na parang ayoko na? Many times. Ano Parang po yung pumipigil sa gabi-gabi inyo yata bigla? Gabi-gabi! Hirap din. Ano po yung naiisip Oo. nyo? Ay, hindi pala pwede. Ano po yung naiisip nyo kaya Yung hindi mga natutuloy? kaibigan ko, siguro yung mga makakapanood dito, matatandaan nila. Mm-mm. Ang dami nung nag-iiyakan kami. Uuwi na talaga ako, mapapasa na ako ng resignation. Tapos, kinaumagahan, sabi ko, konti na lang matatapos na yung bahay. Sayang Ayun na- naman. Oo. Sayang naman kung Tis-tis uuwi na lang. ako, hihinto. Kung ano-ano racket ko kaya sa Taiwan. Anong Kasi racket? yung Anong pangalawa, racket hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko. Yung una, may mga overtime ako doon. Kasi Mm-mm. pag nasa abroad ka sa Taiwan, doon ka babawi. May mga basic talaga na salary. mo? Pero doon ka babawi sa mga overtime. Oo. So, ang pagtatrabaho sa abroad, pasipagan talaga yan. Pagalingan mag-ipon, pa-deskartehan, Mm-mm. ganyan. Yun nga yung pangalawang company, doon talaga ako. Yung una talagang okay Okay siya. naman. Oo. Nasunog lang kasi may nasunog kasi doon kaya nag-uwian kami, may nasunog. Pero kung hindi, dire-diretso yung kontrata namin. Tapos kaya rin naman din ako bumalik, kasi nga yung kapatid ko, hindi pa siya nakaka-graduate noon Kasi ano pa lang yun, anong year pa lang yun, nasa second year pa lang ata siya. Ganun. Mm. Nabanggit mo, may racket ka. Ano pa yung mga racket mo doon sa Taiwan? Marami. Tulad ng ano? Kasi ako, nagluluto ako, yung pre-order. Mm. Yung mga dorm, pinupuntahan ko siya, tapos maglilista ako. Yung kaya ko lang iluto. Like, kaldereta, yung mga sinigang, ganun. Siyempre,
namimiss nila yung mga Pinoy food. Oo. Nung time Ah. kasi nun, hindi pa ganun kaano yung Pinoy food sa abroad. Mm. So, sabi nila, may mga nagre-request, Rochelle, magluto ka naman ng ganito, ganyan. Sige, o-order kayo ha, pag nag-ano ko, yun. Tapos, ang ginagawa ko, nagre-rent ako ng kitchen. Yung nire-rent kong kitchen, ang renta ko lang nung time na yun is $50 $80 nung time na yun. Magkano po Magkano yun? dito? Magkano Ano dito lang yun? yun, Ayaw pa wala compute pang eh. ₱100. Ah, Yun lang yung yung renta ko. Mabait kasi yung may-ari. Gusto lang niya talaga makatulong sa akin. Tapos, yung syempre, yung puhunan na mamalengke kami, nag-ano kami. Tapos, para ma-deliver ko siya, manghihiram ako ng bisikleta sa kaibigan ko. Yung Para bisikleta, i-deliver. yung may basket. mm. Meron kasi kami mga kasamahan na may mga bike, manghihiram ako. Yun, di-deliver ko sa mga mag-o-order. Nice ha. Oo, tapos nagtataka sila pagka merong nangangailangan, sasabihin nila, doon ka mag-ano kay Rochelle. Ganun. Sabi, yung department ko hindi naman hindi naman siya mucho-mucho pero nakakatulong ka pa rin sa iba. Diba? Dami nyo palang ginagawang work. Then, biruin nyo, nag-overtime na kayo. Tapos may extra Oo, pa. Nagluluto Oo. pa. Racket-racket nagtitinda pa. Naglilinis din ako ng bahay ng Chinese. Mm. Oo, ayun naman malaki yun. Oo. Sa $1,080. $1,750 mga ganun. Pesos. Per day po yan. Hindi. Tuwing Sunday lang kasi tuwing Sunday, rest day. Yung free time niya. So, wala talagang rest day. Oo. Wala talaga. Lahat may pasok. Oo, yung rest day mo, ginagamit mo pa rin. Oo. Sa Kasi pagtatrabaho. bago ako mag-abroad, may nagsabi sa akin na friend ng nanay ko. Mm-mm. Lalaki, Mm. ibang bansa siya. Mm-mm. Binigyan niya ako ng payo, mga advice. Sabi niya, ang mga Pilipino-Pilipina doon ha, lahat yan single. Sabi niya gano'n. Wag kang maniniwala kagad-kagad. Which is totoo naman na witness ko, kaya never akong nakipag-date o basta work lang ako. Mm-mm. Tapos, isa pang advice niya, hanggat nasa Taiwan ka, wag kang mag-aksaya ng oras. Hanggat nasa abroad ka, wag kang mag-aksaya ng oras, wag kang mag-aksaya ng pera. Kaya sinulit nyo po talaga. Sinop ko lahat. Sinop lahat yon. Kaya nga, nila sa akin, kuripot daw ako eh. Kasi, pagka meron silang pupuntahan, tas mamimili sila, hindi ako yung typical na namimili din. Halimbawa, sweldo or bigayan ng mga bonus, ganyan. Ang ginagawa ko, cash ko talagang pinapadala sa Pilipinas. As in lahat? May natitira lang sa akin konti kasi nakaka-discarte naman ako na sa akin eh. Pagka, halimbawa, ang hilig nila, bibili kagad ng mamahaling cellphone. Yung mga kasama nyo. Oo, yung mga high-tech na Ako, okay na ako sa cellphone ko na importante talaga yung masecure ko lahat hanggat maaari masecure ko ng lahat ng masisecure ko sa Philippines. Pag matapos man yung kontrata ko, at least meron na akong makikita. Nakapundar naman ako ng bahay Pinaghirapan. tsaka sasakyan, tsaka yung mga kapatid ko. So, enough na yun para maging okay yung buhay. Pero habang nandun po kayo, nag-iisip-isip din ba kayo na ano kayang next for me? Ano kayang next plan ko? Inisip ko yan, Miss Cara. Ano Yung po? pangamba, Mm-mm. paano pagbalik ko sa Pilipinas, matanda na ako. Mm-mm. May tatanggap kaya sa akin kumpanya? May kaya? Awa ng Diyos meron naman. May nakapag-work naman ako sa BPO. Yun. So yung pag-uwi niyo po ng Pilipinas, talagang planado siya or dahil natapos na yung contract or dahil ayaw na? Ito yun. Kaya ako nakauwi. At dapat meron pa akong 1 taon. Mm-mm. Nung tumawag yung kapatid kong lalaki, sabi niya, ate, ka-graduate na ako. Ayun na. Ang Tapos, sarap marinig nun eh. Ang daming nag-cheer sa akin sa Taiwan. Nasa pantry kami, nagpapalakpakan sila. Sabi ko, gagraduate ni kapatid ko. Sabi niya, Rochelle, makakauwi ka na. Sabi ng mga, may ipon naman ako. May ipon ako. Kumbaga, handa. Marinig ko lang na gagraduate yung kapatid ko, okay na ako. Parang nakahinga ka na. Oo. Lahat ng pagod ko, patapos na to, Oo. eto na. Pero, at the back of my mind, iniisip ko,
Ano next? Ano Pag-uwi next, ko ng, oo. anong next? Anong Oo. pwedeng mangyari na sa akin? Tapos, yun din yung sa akin, nagbigay ng idea sa akin yung kapatid kong lalaki. Sabi niya, ate, mag-try ka sa call center. Ano yun? Hindi ko pa alam. Sabi niya, ganito yan, basta kailangan lang English. Ah? Tinry ko, awa ng Diyos, nakapasa naman. So pag-uwi niyo po ng Pilipinas, Nagtrabaho ka pa- oo. Oo. Nagtrabaho ako sa nag-BPO pa call pala center. siya. Yun. Pero ano yun, palapit na ako sa pag-aasawa nun kasi andyan naman yung yung meron akong boyfriend. Nagkaroon ako ng boyfriend pag uwi ko. Mhm. Hindi talaga ako nag-boyfriend sa ibang bansa Dito pag na. uwi. Oo. Yun. Paano na-push yung yung matupad mo na? Mm-mm. Total, nasa At saka Pilipinas ka na makwento nun. ko lang muna Oo, pala bago ko makalimutan. Alam nyo ba na kapag nag-a-apply ako sa Manila, Mm. syempre mapapadaan ako doon sa mga establishments. May showroom ang tama. Pwede ko bang banggitin? Ano na lang, itago na natin May sa showroom. letter T na lang, ganun. Oo, kilala yan eh. May meron silang showroom doon. Okay. Yun ang naging inspirasyon ko. Nung nag-a-apply pa lang ako noon, papuntang Taiwan. Yun na, nakastick na ako doon, magbi-business ako, ito yung balak ko, ito yung ko. Tapos nung nandun na ako sa Taiwan, parang inadya ni Lord na meron ako naging kaibigan na merong catering services. Mhm. Ang nangyari, kasi kami, yung may microscope kami. Habang kami nagtatrabaho, magkatabi kami. Ano tawag doon sa Yung, parang sineminar niya ako tungkol sa catering services. Mm-mm. Shout out pala kay Ate Mel, salamat po sa'yo. Sabi niya, ganito yan, ganito, ganyan. Tinuro niya sa akin lahat. Kaya meron na akong idea. Sa catering. Tsaka hindi niya nalalaman, lagi kong tinitake down note yung mga sinasabi niya. So, yun yung sa akin, yun yung preparation siguro. Mm-mm. Yun yung mga preparation. Emotionally, prepared ka. Sa knowledge, may konti ka. Kasi it will follow naman eh. Habang ginagawa mo yung business, natututo ka. Kasi nga, di ba, sabi nga nila, if you're a risk taker, sasaba ka. So, Oo. risk taker ka po. Oh, yes po. At magandang Oo. sign yun. Oo. Mm. Tapos, yung sinasabi nila na wala akong alam dyan, hindi ko alam yan. Huwag silang matakot kasi matututunan naman yun. Darating yung time na matututunan. Kasi lahat naman nagsimula sa walang alam. 'Di ba? Hanggang sa nagkaroon ng alam. And then, huwag kagad susuko. Huwag kagad na magko-quit. Kasi, pag nag-quit ka, paano mo malalaman kung magiging successful ka? Aww. Diba? At sa lahat po ng pinagdaanan ni Ate Rochelle sa Taiwan, kung yung moment na Mm-mm. nararamdaman niya parang ayoko na, 'di ba? Sabi niyo na Oo, lagi umuwi niyo ako. naiisip, kung nag-quit kayo nung time na yon, hindi Mm-mm. matutupad yung dreams niyo po Mga ngayon. dreams, oo. Kasi tsaka isa pa, hindi rin matutupad yung dreams pag hindi marunong mag-ipon. Pagka hindi marunong humawak ng pera, 'di ba? And nag-guide naman ako nung aking isang business na may isa pa kasi akong business ngayon eh. Mhm. Yung Anong business? International Marketing Group. Wow. Isa siyang membership financial platform. Marami kang matututunan sa community tungkol sa investments, savings, kasi napakalaking factor yung magkaroon ka ng knowledge sa finances. Kasi pag wala kang alam, hindi mo alam yung in and out, hindi mo alam kung kumikita ka na ba, hindi mo alam kung saan ka magi-invest, kung saan magandang investment, kung 3 to 5 years from now, anong Mangyayari. mangyayari. Yun. Doon na, lalo akong naging lalo ako sinipag sa catering. And then at the same time, natutuwa ako kasi nagkaroon ako ng community na magga-guide sa akin. Kasi pwede silang tandem eh. Mm. Diba? Matututo kang humawak ng ng finances. Ayun. Kasi pag hindi ka marunong sa pera, walang pupuntahan. Parang may kilala ako rin ganyan. May alam din po kung marunong humawak ng pera. Lagi sinasabi, wala. Pero meron talaga. Ayun po. Alam mo, nakakabuti rin talaga yung pagiging kuripot din natin eh. Totoo din yan.
Hindi Shout naman, out sa lahat ng Shout out ha. hindi naman Ituloy nyo lang. pagiging kuripot yun. Nagtitipid lang. Ganun. ano lang, masinop lang sa Oo. pera. Totoo naman. Oo. So, nung nag-start po kayo ng inyong catering, nabanggit niyo po kasi before, tumutulong po kayo sa mama niyo Mm. na nagkaroon ng karinderya before. Mm-mm. Diba? Na tanong ko si mami kanina, may karinderya pala siya Mm-mm. before. So, nung bata pa kayo, tumutulong kayo noon. Mm-mm. And then, nung sinabi niyo, ma, finally, mag-aano na ako ng catering. Ano po sinabi niya? Ano, go! 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 Support! Kasi ang supportive ni Oo. mami sa kanya eh. support. And I think proud na proud Hindi talaga lang si sa ma'am. akin, sa ibang mga kapatid Kapatid ko nyo. din. Oo. And yung mga, actually yung siya nga pala, laking pasalamat ko rin sa asawa ko, kay Michael Diction. Mhm. Yes, kasi may asawa na si Ma'am Hi, Rochelle. Michael At may dalawang Diction. anak. May dalawang anak. Oo. Tsaka hi pala sa aking mga anak, si Mm. Nicolas at saka si Isay. Sinuportahan niya ako sa business. Mm. Diba? Iba talaga kapag may support system ka sa paligid mo. Mm-mm. Lalong lumalakas yung loob Lumalakas mo. yung loob. Mm-mm. Nagkakaroon ng magandang outcome. Tsaka hindi lang moral support, pati spiritual. Kasi andyan sila sa paligid mo para mag-pray Mhm. for you to become successful. Mm. Ayan. Yes. At nabanggit ni Ate Rochelle kanina kasi sabi niya preparation din siguro dahil nagkaroon po kayo ng friend dun sa Taiwan Oo. na nagtuturo at ginajot down nyo. Mm. Ibig sabihin, gusto mo talagang mangyari para i-jot down mo yung mga bagay na yun. Napapaniginipan ko pa nga Wow. yung Diba? diskare. Kasi nasaan na talaga niya. Oo. Na siguro ibibigay ni Lord, hinahanda lang niya ako. So parang lesson doon, kasi matagal-tagal din yun na bago na isakatuparan yung Oo. mga dreams ko. Ang lesson learned doon, wag kang manghinawa. Wag kang mag-quit, wag kang bumigay. Magsusuko. Wag susuko yun, wag susuko. Ang tagal din kasi nung difference mula nung mula nung time na Oo. tumutulong kayo sa karinderya. Mm-mm. Tapos ang dami niyo nang Ang pinagdaanan. dami eh. Tapos at the end of the day, Oo. natupad pa rin yung gusto nyong mangyari. Yes, opo. And nag-e-enjoy ako sa Tsaka masarap din, nakakatulong ka sa ibang tao. Hmm. Kasi may mga workers ka. Tapos yung client mo, pag natutuwa, syempre ang sarap sa pakiramdam, di ba? May mga clients na rin kami, artista. Yes, Meron nabanggit din ni Ma'am Rochelle. Oo. Sila Camille Prats daw. Pwede Oo. naman siguro sabihin. Oo Pwede naman. ba sabihin? Oo. Tsaka mga kilalang DJ, di ba? Tsaka si DJ Ah, Jimbo, Tsaka si naging client. DJ Kara rin DJ eh. ka. Oo nga. At saka meron din kami mga malalaking kumpanya. Yun, di pwedeng banggitin. Na kliyente niya Oo, talaga. mga Wow. clients. So ibang-iba na tayo. So ngayon, total nandito naman si Mami. Mm-mm. Bigyan natin ng pagkakataon. Total, harap-harapan na to. Anong message mo kay Mami ngayon? Oo. Ma. Mm. Hindi. Si nanay ang naging sandalan ko ever since. Yung payo ko lang sa mga yung mga anak, honor thy father and thy mother. Kasi pagka in-honor mo yung mga magulang mo, lahat ng blessing ibibigay sa ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. Mahalin mo yung mga magulang mo. And si nanay, mahal na mahal ko. Tsaka si tatay. Baka mamaya sabihin ni tatay, hindi siya binabanggit. Pero totoo yan, naniniwala ako kapag mabait ka sa magulang mo. Isa rin siguro po yan sa secret kasi mapagmahal kayo sa magulang. Oo, kasi mapagmahal naman kasi nanay ko. Manang-manang talaga niya. Maalaga siya sa amin, biruin mo, mahirap lang kami. Pero yung mga damit namin, magaganda. Kasi mga pinagtabasan ng mga seat cover, mga Pero ang galing din ni Mami, curtain. no? Ang Nagawa ng paraan. Ang galing din ni Mami talagang hindi niya kumbaga pinaramdam sa inyo na mahirap kayo. Mm-mm. Pinaramdam ng magulang na normal kayo, magbihis kayo ng maghara, di ba? Mm-mm. Yung magara na yon, yung yun, pinagtabasan lang yun ng mga kurtina, kasi mananahi si nanay eh. Yung mga, pinagdudugtong-dugtong niya. Yung mga Kaya, retaso. yung kaklase ko nung Mm-mm. high school, sabi niya, Rochelle, ba't may hati yung uniform mo sa likod? Sabi ko, design yan. Pero, pinagtatagpi-tagpi para maging uniform. At least very positive po yung outlook nyo na kahit nung time na mahirap lang kayo, di ba? Hindi nyo iniisip na bakit kasi ganito tayo? Bakit ganun? Walang Wala drama kayong na Talaga? kasi Maintindihan. oo. Mm-mm. Maintindihan yung Kami sitwasyon. kasi very positive. Kasi yung tatay ko, wala kasi yung tatay ko yung ma-joke.
Ma-joke si tatay. Tsaka, kami, suportahan kami si tatay. Halimbawa, meron siyang laro, basketball, lahat kami manonood. Parang yung tipong suportahan kami sa lahat ng bagay. At saka kahit na mahirap lang, huwag mong ipapaano na, mahirap lang kami, ganyan. Lalo mo pang hiyaan yung sarili mo. Ida-down. Oo, ida-down. So, dapat wag mong, mismong ikaw, wag mong aapihin yung sarili mo. Kasi, yan na lang meron kayong dignidad. Kahit mahirap ka, dignified ka. Tsaka remember, kahit na anong sitwasyon ka, yung trustworthy, yung meron ka integrity, yan yung mga ipagmamalaki mo kahit wala kang pera. Ano po yung isang aral na tinuro sa inyo ni mother na hindi niyo makakalimutan bilang anak? Si nanay kasi, ang lagi niyang inaano, ay, anak, okay lang yan, kaya mo yan. Ganun siya. Ay, kaya mo yan. Ano bang ano dyan? Pwede mong gawin yan. Oo, yung mga... Lakas ng loob Oo, talaga. Nay, sumuko. kasi elementary, nagtitinda na kami ng mga, yung food sack, tsaka yung mga bags na tinatahi din ni nanay. So, pag nabebenta, sabi niya, ayan, benta mo yan, pwede yan. Oo, yun. Tapos yun, may baon na ako, may ano. Parang feeling ko nga, lugi pa si nanay, parang lahat ng porsyento na sa akin. So, yung lakas ng loob, yan din yung dala-dala nyo. No? Nag-abroad kayo hanggang sa nakauwi kayo at mag-planning kayo ng Tsaka business si nanay, lagi niya sinasabi, be smart ha, be smart. Si nanay maliit, pag umaga niya siya, natatawa ko eh. Be smart, tsaka ganyan. Lagi ka nakasmile, ganun lagi. Lagi siyang pagka-alis kami, ano mo yung likod mo, ganyan. Lagi siyang Tsaka, ang niya, laging isipin mo na lagi kang dapat pagkatiwalaan ng tao. Na pag may kasama ka ibang tao, yung feeling na lagi silang nagtitiwala sa'yo. Yun. Yung wag kang gagawa ng kalokohan, yung mga ganun. Sabagay. Magiging honest. Oo, maging honest ka. Honest. Kasi ka-close namin si nanay Sabi nyo nga, at bilang panganay ka, parang syempre parang ikaw yung second to the parents na sa inyong mga kapatid Kami din. lagi ang nagpaplano ni nanay, katulad nung sa pagpapagawa namin ng bahay. Siya yung architect, siya yung engineer. Lahat siya na. yung Si mami, dami. Ba't naiiyak Iyak po to si si Mami. Mami? Proud na proud siguro po kayo sa inyong anak. siya yung kasi kahit naman magpadala ng pera kung hindi naman napupunta sa pupuntahan. Kumbaga si nanay yung yung napagkatiwalaan ko talaga dito sa Pilipinas. Ano pong gusto niyo sabihin kay Mami? Sa lahat-lahat na Sa mga lahat na. nagawa niya. Salamat Nay, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako ganito. Oh, Pwede umiyak tuloy si Pwede ba Mami. natin invite si mami dito? Mami, Ayaw niya. kaya si mami. Naiiyak na siya. Mag-hi lang po kayo, Magkailan po kayo, oh. mami? Hi Ayan lang na, po kayo. nakikita sa ating screen. Mami, nakikita kayo ngayon. Alika po. Sige po. Hindi pa naman siya naghanda. Pinaiyak daw natin Ayan. sila. Dito po kayo kay Ate Rochelle. Ayan. Ayan. Sayang naman po yung headband ni Mami na puro Oo pearls nga kung hindi eh. makikita sa Oo, camera. pinagandaan yata to ni Diba? mami. Ay, hindi pa yan ha, Kara. Ha? Hindi pa nalagay na yan, no? Ay, mag-hi lang po Okay, kayo. mami yan, mag-hi kayo. Ay, Ayan, sige, ilapit natin. Ayan, Mami, lapit po lapit kayo. lang kayo sa mic, ma'am. Ayan. Mami, yan. Buhati kita, Nay. Ayan. Sige. Hi, everyone. Nakikita ko kay Mami, very positive din talaga siya. Oo. At yun yung pinamana niya sa inyo. Mami, Mami, ito ano na. pong good traits ng anak ninyo na gustong-gusto nyo? At siya, Mami, lapit pa kayo. Ayan. ang gusto ko sa anak kong ito, matapang ito sa lahat sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Mhm. Nakikinig siya sa akin ang payo ko naman sa kanya sa lahat ng mga inilalapit niyang problema sa akin lagi ko siyang binibigyan ng lakas ng loob. Kasi pagka inano mo, lalong hihina ang loob niya. Kaya Mhm. kailangan palakasin mo yung loob niya. At ang inaano ko pa sa kanya, wag siyang makakalimot tumawag sa Panginoon. Mm. Sa mga bagay-bagay na nararanasan niya, mga pagsubok, hirap, alam mo naman kami, mahirap lang kami. Pero ngayon, Donya na.
Nagulat ako kay Mami. Yan ang gusto kay Mami. Doon yan na. Positive si Mami. Nasa TV Oo. na Positive kami. yan. Di ba? At saka gusto ko sinabi ni Mami yung pagiging masunurin. Masarap po kasi pag may anak kang masunurin. Oo. Di ba? Yan ang proud naman ako sa mga anak ko. Marunong makinig sa mga payo ng magulang. Ang swerte niyo po, Swerte Mami. yung At Mami. swerte Oo, din swerte siya ako sa inyo. mga anak ko. Mm. Sige, nanay. Tama na daw. Thank you, Thank Mami. you, Mami, ha. ah. Grabe. Thank you. Ayan. Kinabahan ako na slide kay Ay, nanay. nako. Oh, di ba? Ikaw, Jim, masunurin ka bang anak? Oo naman. Bigla napunta kay Jim, eh, no? Ayun. So, I think si Mami nawala na yung kaba ngayon. Thank you, Oo. Mami, ha. At pinibigyan mo kami makita ka sa live namin. Mhm. Ayan. Mami, thank you so much. At pinakita mo yung headband na maraming perlas. Sabi naman ni Mami, pinaka-proud daw siya sa anak niya dahil masunurin. Mm. Di ba? At I think sa lahat din ng mga kapatid mo. nanay yung bigay ko sa'yo. May pakimkim pala to after. Di ba? Anyways Joke po, Miss Rochelle, ano pong maipapayo nyo dun sa mga nagsastruggle ngayon na may mga pangarap din, pero ngayon, nandun pa sila sa moment ng buhay nila na parang pasuko na. Kagaya ng mga pinagdaanan nyo. Kasi di ba ilang beses nyo nasabi na parang ayoko na, pero hindi, pinapaaral pa Ilaban ako. mo pa rin. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila bilang pampalakas ng loob? Oo. Iba-iba naman tayo eh. Lahat tayo nakakaranas ng mga pagsubok, test, problema, iba-ibang turns, pero ganun din yon, mga problema dumadating sa buhay. Ako, ang ginagawa ko, iniiyak ko siya. Iniiyak ko kay Lord. Sa kanya ko sinisigaw. Kasi pag sinigaw mo sa iba, chichismis ka lang. Hindi, joke lang. May mga friends na mapagkakatiwalaan. Kung halimbawang hihingi ka ng payo, doon na sa alam mong mapagkakatiwalaan mo na kaibigan. Mhm. Tapos, syempre, hindi ka naman papayuhan ng hindi maganda. So, napakahalaga na marami kang support system. Pero as a person, as an individual, kailangan kukuha ka ng lakas talaga, yung totoong source mo kay Lord, kay God, Mhm. kay Jesus. Doon ka kukuha ng lakas. At saka hindi pwedeng, wala dapat option na susuko. Oh, alam nyo na. Tuloy lang laban. I-cross yung susuko, i-cross yun. Walang option na Ah. susuko. Yes. At kapag Tuloy-tuloy laban nahihirapan lang. na, according to Ate Rochelle, ipagdasal mo, ibigay mo lahat sa Kanya. Totoo yun kasi ilang beses sinasalba ako ni Lord eh. Pagka meron akong problema, iisipin ko yung sabi ko, parang binibigyan ako ni Lord ng na, meron ba akong hindi kayang gawin? Parang ganun. Para Diba? mapapaisip ka, maki-question Meron mo ba siyang minsan. hindi kayang gawin? Diba? Lahat pwede niya ibigay. Pero kung hindi ibibigay, wag kang mag-self-pity. Wag mo nga anihin yung sarili mo, hindi ganito, ba't ganito, ganyan. Kung anong meron ka, appreciate it. Kung anong wala ka, pwede mo naman pagtrabahuhan, pwede mong pagsikapan. Pag hindi binigay, ibig sabihin, hindi ka looban. Pero pag binigay, para Yun sa'yo na yun. yun. Dami natin natutunan Maraming for salamat. this afternoon. Grabe. Iba? Oo, very Talaga nakakabilib. positive. Oo. Ako, dami ko din natutunan eh. Ako Walang rin. option na Pasensya na sumuko. kayo sa... Tuloy. Maganda nga eh. Tuloy lang laban. Tuloy lang. Kaya sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa Facebook Live, walang susuko. Laban lang. Oo. Yes. Yung iba kasi parang iniisip nila yung sitwasyon na nandito sila sa present situation. Dapat ang iisipin nila, doon ka sa situation na gusto mong puntahan. Mm. 'Di ba? Kasi kung iniisip mo yung ngayon, paano ka makaka-move forward? Oo. So, negative lahat. So, kung nasa hindi maganda ka sitwasyon ngayon, iyak, pray, and then take an action. Yun. At saka may isa pa ako natutunan sa nating to. Ano Ang yan? isa ko natutunan, kasi nabanggit ni Ate Rochelle kanina, na habang nagtatrabaho siya bilang factory worker, naiisip niya na what's next for me. So, kagaya nga na po na sinabi niyo, move forward, iniisip niya na anong next na planning. And nung may nagsabi sa kanya na, ito yung gagawin mo sa catering, ganyan-ganyan, sinusulat niya. So, ang natutunan ko doon, getting ready is the secret of success. Yes! Ah! Ang galing mo, Miss Cara! Kasi kung hindi ka ready, hindi ka nag-ready sa mga bagay-bagay na gusto mong mangyari, paano mo Wala, yun mapupuntahan? oo, Eh si wala. ate, nagsusulat siya, nag-iisip siya ng plano, kumbaga ginagawa niya ng paraan. And I realize,
sa sinabi mo, Miss Cara. Mhm. Ibig sabihin pala, kung hindi pa binibigay, hindi ka pa ready. Oo. May kanya-kanya sigurong timeline din kung kailan mangyayari Oo. yun. Tsaka hindi dapat mainggit sa kapwa na siya may ganito na, siya may ganito. Iba-iba naman tayo ng situation, iba-ibang blessing yung binibigay sa atin ng Lord. Kaya hindi tayo dapat mainggit sa mga kaibigan tao. natin. Tama. 'Di ba? At saka kung bibigyan ka ni Lord ng blessing tapos nakatingin ka sa blessing ng iba, baka ma-hurt si God niyan. Hindi mo na-appreciate yung binibigay Kung sa'yo. anong meron ka. Isa din sa dapat marunong din tayo maging makontento. Yes, contentment. Totoo yan, DJ. Kaya nga nakontento si Ate Rochelle na Sa mga- hindi siya bumili ng cellphone Tama. nung time na nagbibilihan Nag-TS, niyo. oo. 'Di ba? Siya, focus lang ako dito kasi may goal ako eh. Oo. Ba't ako magpapalit? Galing. Hanggang ngayon nga, ayoko pa bumili ng iPhone kundi lang ako pinilit ng bunso namin. Sabi niya, ate, kailangan mo yan sa business. Sana all. Nakakaingit Oo naman nga. sa iPhone 60 ni Jim. Oy! Oy! Anyways, maraming salamat. Grabe, ang dami natin Yes, thank you so natutunan. Thank you, much po. Rochelle. At Thank you din. baka may gusto ka pang pasalamatan na Mm-mm. nanonood. I think marami kang shiner eh. Sa mga Oo. natin, nakita ko eh. Busog Ba na ako busog bumate? tayo sa pangaral ngayon. Oo. Sige po, go. May listahan ako. At nag-ready din siya. Okay, sige, go. Yung bate. Kasi, Sige po. nanonood sila ngayon yung mga, babatiin ko ngayon. Sige po. Binabati ko po si Mamang, yung biyenan ko, na very, supportive din sa family namin ng asawa ko. Si Mamang Norma, yung mga sister-in-law ko, si Rochelle, si Alvin, si Michelle, si Essex, si Olen, si Revi, lahat sila nasa Australia. Sana mapanood nila ako. And then yung Pascual family naman sa side ko. Si nanay, si tatay, tapos si Rosalie, si Sally, Arnel, Miley, Rob, Omel, Mau, Vanji, Arden. Binabati ko sila lahat. And then binabati ko po si Tenten. And then binabati ko po sila Berna. Meron daw pahabol si Mami. Si Maring Jo, Berna, Tere, tsaka yung mga asawa nila. Binabati ko yung ngayon nag-aalaga sa anak ko, si Rodrigo, Hibe Jr., si Wela, yung aming pong secretary, si Trisha, si JM Aldrin, sa lahat ng mga waiters ko, binabati ko. Si Maring Inga daw, kumari ng Sige, nanay Mami. ko. Binabati ko po, and si Ma'am Lorraine, yung immersion partner ko po, si Ma'am Tess, yung yung aming client, yung Ables team po ng IMG, si Ma'am Ces Ables, yung team niya, binabati ko po. And then, binabati ko po yung mga batch ko sa elementary, mga officers din, tapos lahat ng mga kasamahan ko po sa IMG. Yung mga friends ko po sa Taiwan na nakapakinig po ngayon, makaka-relate sila kasi alam nila yung story. And binabati ko po, proud po ako na batiin ang aking mga kapitbahay sa Daang Bakal. Wow. Ayun. Okay. Maraming Yes. salamat, Rochelle. Siya po ang ating nakakabilib na istorya ng buhay ngayong araw ng Lunes. Siyempre, sabi ko nga, Kara, sa programang ito, walang format ng success. Diba? Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Kaya ikaw, anong believable story mo? Believable stories. So, maraming salamat again. Thank you. Thank you Thank rin you sa'yo, din, Jimbo, Kara. ah. Salamat, Kara, ha? At Thank you. sa pagpayag mo, ha? Oo naman. At ingat sa biyahe, Ate Rochelle. Salamat po. Thank you. Matitikman natin next time siguro yung Yes. yung Ano daw, yung naka-schedule na chenes. tayo. Ano po yung chenes? Beef chenes. chicken. Chicken Chicken chenes. 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 Oh, Oy, chicken Jim, umorder ka ha. Ano daw sa birthday ko? Malapit na, di ba, March? Ay, ikaw na nagdesisyon. Wala problema, DJ Jimbo. Ay, di ba? Thank you again. Ako, Thank you po. OT na tayo. Maraming Oo nga. salamat sa inyo mga pangganap at pang kwentuhan natin. Abangan nyo ulit sa next Monday. Panibagong nakakabilib na story ng buhay ang ating mga kasama na naman sa Monday. Sana si Kara po ay makasama ulit natin. So, thank you again. Muli po, magkarinig ulit tayo bukas. At kay Kara po syempre, programa bukas si Kara. Hot Pakinggan nyo. Stories, 12 to 3 p.m. Ayan. At muli po ako po yung Jimbo Lices DJ na si Jimbo. Dito lang sa programang Same pero Iba. We're number 1, 06.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo.
Pangga. Please like, follow, share, and subscribe to our social media pages. Hanapin nyo at Energy FM 1067 sa Facebook, Twitter, or X na ngayon, Instagram, YouTube, at saka sa TikTok, of course, no? At syempre, samahan nyo rin ako araw-araw sa aking live sa programa ko na DMC or Drive Me Crazy sa mga hindi alam kung ano yan. Monday to Friday, 6 to 9 p.m. Kasama ako, The Monarch of Philippine Radio. Ako yon, Kuya Chico on the radio. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, galing!